Dear Mama Colleen, hello po. Ako si Helga, galing sa hindi kumpletong pamilya. Maaga akong namulat sa mundong ang tatay ko laging wala sa bahay. Andyan yung sumakabilang bahay siya, Mama Colleen. Eksena ng tatay ko, aalis sa amin, sa kabilang bahay. Makalipas ang ilang buwan, babalik sa amin. Tapos, malalaman ko na naman na may iba na naman siyang babae. Ikot-ikot lang. Kaya ang tawag ko sa tatay ko noon ay isang serial cheater father. Paulit-ulit niyang sinasaktan ng damdamin ni Mama. Walang araw noon na hindi ko nakikitang hindi naiyak si Mama sa kwarto. At sa pagtulog, naririnig ko ang paghikbi niya. Pero, never kaming tinaniman sa utak ni Mama na sumama dapat ang loob namin kay Papa. Lagi niyang sinasabi sa aming, ama niyo pa rin yan. Respetuhin niyo ang papa ninyo. Pero sa kabila ng mga paalalang yon, hindi ko maiwasang magalit para kay Mama. Paano niya kinakaya yon? Paano niya natitiis ang paulit-ulit na panloloko ni Papa? At bakit palagi niyang tinatanggap ito? Sa pagkamulat ko sa mundong ganito, naging man-hater ako, Mama Colleen. Sabi ko, hindi ako makikipag-boyfriend ever dahil ayokong matulad sa mama ko. Ang imaheng nabuo sa utak ko na ang mga lalaki, katulad ni Papa, mga serial cheater. Iisa lang ang likaw ng kanilang mga bituka. Marami na akong binasted. Ngayon na nagtatrabaho na ako, mas focus na lang po ako sa trabaho ko. Sabi pa nga ng mga katrabaho ko, bakit naman daw ganun ang tingin ko sa mga lalaki? Masisisi ba nila ako? Ganitong wala nga akong matinong ama. Nakesyo, hindi naman daw pare-pareho ang mga lalaki. Kahit na, wala na akong tiwala sa kanila. Isang araw, kinausap ako ng mama ko. Umiiyak na naman dahil ang papa ko nag-aalsabalutan na naman ng mga oras na yon. Aalis na naman siya. Hindi ko napigilan. Sinugod ko na si Papa at hinamon na kapag lumabas siya sa pamamahay namin, wag na siyang babalik. Eto na ang huli na makakatungtong siya sa pamamahay namin. Pinagtanggol ko si Mama sa lahat ng sakit na ibinibigay niya kay Mama. Nagbitaw ako ng masasakit na salita kay Papa. Unang beses na nagsalita ako. Kinalimutan ko yung paalala ni Mama sa akin. Hanggang sa nagulat ako kay Papa. Dahil sa galit niya, naibunyag niya ang rason ng paulit-ulit niyang panloloko. Na ang sabi pa niya, kausapin mo ang mama mo, bakit ako nagkakaganito? Kasalanan ng mama mo yan na kung hindi sana siya nagloko nung araw. Nablangko ako ng sasabihin ng mga oras na yon. At mas natulala na lang ako sa sumunod na revelasyon ni Papa. Nasabi ko, kaya pala. Nanlumo ako at ang daming tanong sa aking isipan. Ang daming bakit. Mama Colleen, hindi ako tunay na anak ni Papa.
produkto pala ako ng panloloko ni mama sa kanya noong araw. Minsan lang yon, pero hindi niya akalain na may mabubuo. Umamin si mama sa akin. Eto raw yung mga panahon na gulong-gulo siya sa mga desisyon niya noon sa buhay. Mga panahong nasa ibang bansa si Papa noon. Pero pinagsisihan niya na ang lahat ng yun. At pinilit na inayos ang relasyon niya kay Papa. Tinanggap naman daw siya uli ni Papa, pero ang hindi niya akalain, dito rin mag-uumpisa ang pagre-rebelde ni Papa sa relasyon nilang dalawa. Tiniis niya yon dahil aminado siyang malaki ang naging kasalanan niya kay Papa. Kaya pala. Pero sa totoo lang, never kong naramdaman na hindi ako tunay na anak ni Papa. Kasi pinaramdam naman niya sa akin yung pagmamahal na wagas. Sinuportahan sa pag-aaral ko. Oo, lumalaya siya sa bahay dahil may mga nilalanding iba. Pero lagi niya pa rin akong kinakamusta. Mom is so sorry for what she did. I prayed. Nagdasal ako na sana hindi pa huli ang lahat para maayos ang pamilyang ito. Kinausap ko si Papa na may pag-asa pa ba na mapatawad niya si Mama? May pag-asa pa ba na manumbalik ang pagmamahal niya ng buo kay Mama? Malalim ang sugat. Malalim ang sugat sa puso ni Papa. Kaya naiintindihan ko na ngayon bakit ganun siya. Mas naiintindihan ko na rin kung bakit nagtitiis si Mama. Pero malalim din ang sugat sa puso ko. Pero at least ngayon, nalinawan na ako sa lahat. Hindi ko alam kung kailan kami muling mabubuo o magkakaayos. Ang magandang nangyari lang ngayon, sa tagal ng panahon ay nabitawan na yung bigat na matagal na palang itinatago. I talked to my parents and told them na I am okay. I know I am the product ng kanilang pagkakagulo. At ako ang paalala ng infidelity na yon. Pero inassure ako, lalo na ni Papa, na wala akong kasalanan. Na mahal niya ako bilang anak niya. Umaasa pa rin ako, Mama Colleen, na sa pagmamahal na ito ay muli kaming magiging buo. Muli ako si Helga at ito ang aking heart to heart with the Mama Colleen. At yan nga po ang kwento ni Helga dito sa Heart to Heart with the Mama Colleen. Real talk lang, no? Umaasa rin ako na mabuo sila na pamilya. At umaasa ako na sa revelasyong ito, magsisimula ang bagong yugto ng buhay nila. Yung yugto na hindi na puro away. Yung yugto na magkakapatawaran na sila. At tatanggapin na lahat naman tayo, tao lang nagkakamali, nagkakasala. Oh, no. Although, hindi ka tanggap-tanggap yung mabuntis ka sa iba, 'di ba? Ikaw yung asawa pero nabuntis ka ng iba. Lalo na kapag lalaki yung naiputan, syempre meron silang ego na pinoprotektahan. Yung hindi talaga nila matatanggap na, teka lang, walang kaliwaan sa ating pagmamahalan. Yun nga ang masaklap, ng aliwa ka na may nabuo pa.
'Di ba? Pero kasi, binigyan mo pa rin naman ng tsansa. Kumbaga, oo, may nabuo sa panloloko ni Mrs., binigyan mo pa rin siya ng pagkakataon. Pero sana, ituloy-tuloy na natin yung pagkakataon na yun. Ibig sabihin, kung nagpatawad ka, kung nagbigay ka ng tsansa, ibig sabihin, wala nang gantihan pa. Wala na yung point na susumbatan mo pa siya na wala ba akong karapatang magloko? Ikaw nga nagbunga pa yung kalokohan mo. Kasi again, once we forgive yung isang tao, once na pinabalik natin siya sa buhay natin, dapat willing po tayo na burahin anuman yung nagawa niyang pagkakamali sa atin. Kasi parang wala ka pong pinagkaiba sa I forgive, but I cannot forget. Diba? Pinatawad mo pero parang pinapabalik-balik mo sa kanya yung nagawa niyang kasalanan sa pamamagitan ng pagpapalit-palit ng babae, pagsama-sama sa iba't ibang babae. Yun yung mahirap. Although, nakikita ko naman yung effort sinusubukan naman Sinusubukan na maayos, sinusubukan na buo, pero alam mo yung parang ang plastic lang, kasi buo nga kayo, pero alam nyo inside, you are really broken. Pero sana talaga, nangyari na yung nangyari. Sana talaga, etong revelasyon na to, etong naungkat na, nabuksan na, at medyo naibagsak na, nai-release na, yung sakit, yung itinatagong sekreto, sana talaga, this will be the start ng bagong beginning sa pamilya ninyong dalawa. Kasi totoo, ang anak talaga, ang pwedeng magsakripisyo, ang pwedeng mas mahirapan. But thank God, nasa tamang edad na rin itong si Helga. Malawak ang pangunawa, naiintindihan niya na, hindi na para magalit pa siya sa magulang niya, bakit ngayon ko lang nalaman? Although may mga ganitong tao na hindi nila kayang tanggapin . May mga tao na parang magiging irrational pa sila na parang, teka, dapat magrebelde rin pala ako kasi mga loko-loko pala yung mga magulang ko. Diba? Pero etong si Helga, believe ako sa'yo kasi tinake mo to positively. Binalanse mo yung mga bagay-bagay. Kumbaga sabi ko nga kanina sa talk ko kanina, mga bandang 12:00, ang problema talaga it's mind and matter . 'Di ba? Yung problema, don't mind it, lalo na kung it doesn't matter, ganun. Kumbaga hindi na to magmamatter ngayon . Magalit ka ba sa magulang mo? Bakit ngayon mo lang nalaman? May mangyayari ba? May magbabago ba in the past? 'Di ba? Wala na. We cannot undo. Babalik ka ba sa sinapupunan ng nanay mo at hindi ka lalabas? 'Di ba? Wala nang ganoon. Wala na para sumbatan pa, wala nang dahilan para mag-ungkatan pa. Kasi eto na yun . Instead of magmedal tayo sa nakaraan, let's face kung ano yung kasalukuyan at ano yung pwedeng ayusin sa kasalukuyan. Kaya hindi tayo makamove on . Kasi lagi tayong, bakit kasi noon? Bakit kasi nangyari to? Bakit? Alam mo yun, nangyari na ang nangyari. Again, walang rewind sa buhay. Walang undo sa buhay. Ang meron lang is yung pagpatuloy natin yung buhay na meron tayo. Kasi number one, things happened for a reason. At ang mahalaga, nagsisi tayo sa kung ano man yung nagawa nating pagkakamali sa buhay natin. But it doesn't mean na huli na ang lahat para itama pa ito. Pwede pang ayusin. Habang may buhay, may pag-asa. So, yun lang. So, Helga, kasama mo kami na mananalangin na sana maging maayos pa ang lahat. Kasama mo kami na magdadasal na sana mabuo pa ang pamilyang ito. Ngayon na sumabog na yung katotohanan, tingin ko ikaw yung magiging susi para maging okay na rin ang lahat. Kasi for a very long time, I'm sure pinoprotektahan ng papa mo na huwag kang masaktan . Sa tagal ng panahon, hanggat maaari, iko-contain niya. Siya na lang yung magiging ogag sa relasyong to. Kumbaga, pinoprotektahan pa rin naman niya. Feeling ko may pagmamahal pa rin naman siya sa nanay mo .
Natatalo lang talaga siya ng ego niya. At somehow, yung pambababae niya, yun yung pantakip niya sa ego niya. Diba? So ngayon, na alam mo na, at maganda naman yung reaction mo, hindi ka naman naging violet. Hindi ka naging violet. Di pa pag galit na galit ka, na ano ka, namumula ka na gano'n. Nagiging violet ka na. Kaya pala violet. Last mo na yan. Mama Colleen. Di ba pag galit na galit ka, talagang parang lahat ng lated mo, lahat ng mga veins mo, dumalabas, kaya nagiging violet. Paulit-ulit ka, ma. Gusto ko i-justify yung joke ko, tumawa ka. So yun na nga. Diba? At least, ang nakitang reaksyon ng papa mo sa'yo, kalma ka lang. Baby, kalma. So malay mo, eto na yung umpisa ng pagkakaayos ninyo. And thank you for understanding the situation. Kasi at least ngayon, hindi na to magiging mahirap kay mama, kay papa, kasi napaka-understanding mo na tao. Ganun talaga, di ba? Minsan kailangan mo lang talaga malaman yung dahilan ng usok. Kasi wala namang usok kung walang apoy. Kailangan mo munang alamin ang punot dulo. We tend to judge the person base lang sa kanyang ginagawa ngayon. Pero hindi natin alam bakit siya naging ganyan ngayon. Ano ba ang nangyari sa kanyang nakaraan? Kaya lesson dito mga bebe ko, no, hindi lang sa problema, pinagdadaanan ng pamilyang ito, never tayo mag-judge ng isang tao base lang sa kung ano yung behavior niya ngayon. Lagi nating intindihin, ano kaya yung rason? Parang yung mga bully lang yan eh. Bakit sila bully? Baka na-bully rin sila nung araw. Kaya ngayon bumabawi sila. 'Di ba? So again, do not judge. Una, hindi ka judge. Okay? Lagi nating isipin, may dahilan behind everything. So, we will pray for you. Balitaan mo kami ano ang mangyayari. Again, maraming salamat Helga sa kwento mo dito sa Heart to Heart with Mama Colleen.